If you are privy to the considerations that went into this decision, Yusek, ano ho ang naging decision-making process dito? Okay. This is not just surrendering a Filipino citizen. It is surrendering a Filipino citizen who is accused of crimes against humanity, specifically murder. Yun. So it would be a different story. So we have to comply with the law and also give justice either to the victims or to the accused. If the accused can say, I am not guilty, I can defend myself, then go on. It's also justice for him. That's due process. But if he is guilty, then we should also give justice to the victims. Tama ho dito si Yusek Clear eh. Ito ho yung posisyon ng gobyerno, mga kotsero. It is not just a simple... Si Duterte is not a simple Filipino citizen. Si Duterte po was once a president of the Philippines. Binabalik kasi tayo sa kwentuhan nung paawa. Kawawa naman daw si Rodrigo Duterte. Hindi na raw naawa doon sa matanda. Alam nyo, nung pinanood ko ho yung press briefing kanina ni Yusek Castro sa Malacanang. Meron kasi nagtanong. Ang tinanong niya, is this a choice between the Interpol and a Filipino citizen? Parang na-trigger si Yusek Castro doon, guys. Oo, medyo mainit yung sagot niya. Medyo may gigil yung sagot niya doon. Kasi parang naman, very off. Napaka-off naman. Panoorin natin yung parte na yun. Naturally, naglulutangan po yung iba't ibang legal opinions tungkol dito sa, well, first in our history na nagkaroon po ng ganitong pagsuko sa isang dating Pangulo sa isang foreign court. Isa po sa mga opinion na ito, and I quote, without a binding treaty or domestic legal obligation explicitly compelling surrender, post-withdrawal with the ICC, the decision to cooperate remains discretionary under Philippine law. How does the palace respond to this assertion, Yusek, that it was within the president's power to prevent the arrest, but he chose not to exercise that power? Very clear. It's the prerogative of the government. Choice ng government. So if it is the prerogative of the government to comply with the commitment to the Interpol, so that's it. Yun, It appears that it was a choice between complying with their obligations with the Interpol and giving up a Filipino citizen. Di ba? Yun yung tanong na sasabi ko sa inyo. Ang pangit ng tanong niya eh. Di ba ang premise niya, mga kotsero, so pinagpalit niyo yung Filipino citizen sa isang banyaga. Di ba yun ang sinasabi ni Sara Duterte? Yun ang sinasabi ni Salto Panelo? Yun ang sinasabi ni Harry Roque? Yun ang sinasabi ng lahat ng DDS ngayon? Ipinagpalit niyo ang isang Filipino citizen sa banyaga. Kamusta naman ang soberenya ng Pilipinas? If you are privy to the considerations that went into this decision, Yusek, ano ho ang naging decision-making process dito? Okay. This is not just surrendering a Filipino citizen. It is surrendering a Filipino citizen who is accused of crimes against humanity, specifically murder. Yun. So it would be a different story. So we have to comply with the law and also give justice either to the victims or to the accused. If the accused can say, I am not guilty, I can defend myself, then go on. It's also justice for him. That's due process. But if he is guilty, then we should also give justice to the victims. Tama ho dito si Yusek Clear eh. Ito ho yung posisyon ng gobyerno, mga kotsero. It is not just a simple... Si Duterte is not a simple Filipino citizen. Si Duterte po was once a president of the Philippines. Dating naging Pangulo ng Pilipinas. Dating may kapangyarihan para patakbuhin ang gobyerno. May kapangyarihan sa ating kapulisan. Si Rodrigo Duterte ay hindi ordinaryong Pilipino, number one. Number two, si Rodrigo Duterte ay merong polisiya. Take note, mga kotsero, this is a policy. Hindi ho ito chismis lang. Yung sinasabi lang, hindi, walang polisiya kasi walang batas, etc. etc. Ganun kasi yung pagkatanggol ko before eh. Wala namang batas na sinabi si Digong. Wala namang EO na sinabi si Digong, etc. etc. Joke lang yan. Kasama ako dun eh, before. Pero yung joke na yan, yung kanyang mga pronouncements na yan, has led to the murder, take note ha, the murder of at least 30,000 Filipinos. Na hindi natin malaman kung sila ba talaga ay guilty ng pagtutulak ng droga, sila ba ay totoong mga drug lord, most of all, sila ba ay totoong nanlaban? Hindi ho natin alam yan. Wala ho tayong alam sa katotohanan dyan. Pero tayo, inuuto tayo ni Rodrigo Duterte noon, napaniwala tayo na hindi okay lang yan kasi para sa bayan. What the hell are you talking about? So you want us to choose between a lesser evil? Ganun ba? Pwede ba yung walang evil at all? Bilang presidente? Bilang ama ng bayan? Parents patriae? Kasi mga kotsero, sa doktrina po ng parents patriae, sa ating pong constitution, parents patriae meaning father of the nation. Sa doktrina po ng parents patriae, ibig sabihin, ang Pangulo o ang gobyerno bilang tagapamahala ng Estado, ang poprotekta sa kanyang mga citizen at magbibigay ng tulong at kanilang pangangailangan. Yun ho yung
legal doctrine ng parens patriae. So kasama ba sa pagprotekta ng taong bayan yung patayin mo mismo yung sarili mong citizen? Pagprotekta ba yun? Nakakatawa nga yung tanong ng isang reporter. Follow up lang daw po doon sa question ni Ivan, yung pong war on drugs ng dating administrasyon, di ba sa polisiya ng gobyerno po yun para maprotektahan ang taong bayan laban dito sa illegal na droga. Paano naman po yung human rights or karapatan ng mga naging biktima nitong mga sangkot sa illegal na droga na siyang naging parang pundasyon po nung polisiya na yun ng pamahalaan. Nakabuti naman wrong. po yung war on drugs sa karamihan ng ating mga kababayan. Very wrong yung Dapat mindset. natin i-determine anong klaseng kabutihan. Are we talking, kasi you're talking about war on drugs in general. Everybody is against illegal drugs. Tanong natin, war on drugs kasama ang tukang, kasama ang pagpatay, walang due process, Right. kasama yung sasabihan ng polis na, sige, sabi mo sa kanya lumaban para matapos na at mabawasan ang problema sa Pilipinas. Hindi siya dapat polisiya ng isang gobyerno in the first place. It's against the law. Killing Correct. is against the law. Wala nga tayong death penalty sa Pilipinas eh. Unconstitutional pa. Uunahan mo pa. Napatayin? Ang masama, wala pang hearing. So, hindi ko matatanggap, hindi natin matatanggap na yung war on drugs na pinairal ni dating Pangulong Duterte ay tama. Kung may natulong sa iba, paano naman yung namatayan? Kung meron na biktima, itong mga drug users na to, then the victims can also file cases against these drug users. Right. Pero hindi natin matatanggap na polisiya siya na dapat sundin ng isang gobyerno. Tama yun. It cannot be policy. Hindi yung pwede maging polisiya yun. It cannot be policy. Huli mo na yung tao, sumusuko na, nakaluhod na eh. Di ba? Manong pusasan mo, i-detain mo. Anong ginawa mo? Pinatay mo. Hindi nga nanlaban eh. Pinatay mo pa rin. Di ba? Bakit natin tatanggapin polisiya? Taga-net 25 yun, yun ang tanong. Hindi ko siya kilala eh. Taga-net 25 yun. No wonder. Taga-net 25 pala. Again, pasensya na po sa mga kaibigan nating INC na kasama sa kapatiran. Pasensya na po. This is not a reflection of all of you, but of the reporter siguro. Why will you say it is a good policy? Kasi alam niyo mga kotsero, hindi ko makita yung naiintindihan ko kung saan sila nanggagaling kasi ganyan ako mag-isip dati. Ganon din yung rational ko before, nung brainwash pa ako kay Duterte. Ito naman lesser evil na lang. Kasi the benefits outweigh the cons. The pros outweigh the cons. Yun na lang ang pag-usapan natin. Wala namang problema to. Ngayon, kung pinatay sila, addict sila pusher sila drug lord sila nanlaban sila ngayon, kung pinatay sila. Ganon ako before. Kawawa naman yung mga naging biktima nitong mga addict na to. Kawawa naman naging biktima nitong mga drug lord na to. Ganyan ako noon. Alam ko kung saan sila nanggagaling. Kaya nga alam ko rin kung paano sila susoplain. Paano soplain? Sure ba kayo na lahat sila ay pusher, drug lord, at nanlaban? How sure are we na lahat sila ay mga pusher, drug lord, at nanlaban? When si Digong mismo, si Rodrigo Duterte mismo ang umamin, hindi siya sure sa kanyang sariling drug matrix. Therefore, hindi niya sinunod ang due process. Hindi niya sinunod ang tamang proseso ng pagdadala ng isang kriminal sa hustisya. Tapos pumatay ka ng 30,000 Pilipino? What the hell are you thinking? Pinatay mo ang civilian population without due process, without cause? Naglolokohan tayo dito. Anong Pilipinas pa ang gusto nyo mangyari? Pilipinas na resulta ng pagiging ng mga barbaro? Balik tayo sa Stone Age? Na mapaghinalaan ka lang, patayin ka na? Balik tayo sa Dark Ages? Mapaghinalaan ka lang na mangkukulam, papatayin ka na? Na walang paglilitis? Wala kang pagkakataon, depensa ng sarili mo? What the hell? Progresibo na ho tayo ngayon, mga kotsero. Di na ho pwedeng ganun. Taong bayan, di tayo pwedeng ganun. Hindi tayo pwedeng ganun ng mindset. Kasi mga kotsero, kung gusto lang din pala yan ng gobyerno nung panahon ni Rodrigo Duterte, bakit hindi nila inaprobahan ng death penalty? Para at least, pinatay ka man, dumaan ka sa proseso. Napaka-immature ng posisyon ng mga DDS. Napaka-immature. Parang bata. Parang si Kitty. At one point, mga kotsero, wag natin itulad ang ating political maturity kay Kitty. Kailangan tayo, lalo sa ating mga mas nakakatanda, kailangan mag-mature tayo sa ating political beliefs. Yung mga DDS, obviously, ayaw pa nilang mag-mature. Ayaw pa nilang tumanda. Ayaw pa nilang tanggapin na may pagkakamali nung panahon ni Rodrigo Duterte. Obviously. Kasi kung tinatanggap nila mga kotsero, edi wala tayong negosyasyon ngayon, walang ganito kung tinatanggap nila. But obviously, dahil kinokontra nila, ayaw nila mag-mature.